Kumusta? Magandang umaga po sa ating lahat mga ka-farmers, mga ka-viewers from Luzon, Visayas at Mindanao, pati sa abroad at ibang bansa. So sa inyong lahat na mga subscriber, mga new subscriber natin dyan, mga commentator, mga sharer. Okay, so maraming salamat po sa patuloy ninyong pagsuporta at saka sa pag-abang po ng ating mga ginagawang mga video, update at saka mga video tutorial sa ating munting YouTube channel. Okay, so welcome back sa ating usapang gulagayan. Panibagong video, panibagong kaalaman na naman dito lang sa Ka-Amazing Farming. So sa umagang ito mga ka-farmers, meron lang akong ibabahagi sa inyo na kaalaman patungkol po sa aming ginagawa ngayon din sa ating mga kamatis. So ito po mga ka-farmers, pinapatanggalan na po natin ng mga matatandang dahon para diretsong mapakinabangan sa mga bunga at saka sa mga bulaklak ng ating mga kamatis. Okay, tapos mga ka-farmers, once na lumaki na ang bunga tulad ng ating nakikita, ano po, tanggalan na natin sila. Then tapos pag mag-spray tayo ng mga fungicide, hindi tayo mahihirapan, parang mapatamaan natin sila mga ka-farmers ng fungicide na pangpakintab. So yun po ang aming ginagawa mga ka-farmers. So kita natin kung gaano kaganda at kadaming bunga ang ating kamatis. Pero kung titingnan natin sa hindi natin natatanggalan ng mga dahon, ay ang makikita natin mga ka-farmers ay yung lang mga dahon at saka yung pa isang bunga. Pero once na matanggalan natin, ito parang kita. So papunta pa tayo doon mga ka-farmers sa dulo. Hindi natin makikita yung medyo malilom sa mga dahon. Pero napakadaming bunga to mga ka-farmers sa ilalim, ang ating mga kamatis. Yan ang ating makikita mga bunga. So dini banda, parang ano sa araw mga ka-farmers, yan. Napakadami hanggang dulo. So yun po ang ating ginagawa ngayon mga ka-farmers. Nagtanggal po tayo ng mga matatandang dahon para hindi tayo mahihirapan mga ka-farmers, mga ka-viewers, sa pagkatama po ng fungicide sa bunga, yung fungicide na pangpakintab. So ang gamit natin mga ka-farmers na mga fungicide, pwede tayo sa mga Daitin Anthracol kasi yan ang ating ginagamit. Kung mga Fortunablo, yung kulay blue, pwede din. So kahit ano mga ka-farmers pwede. So ngayon nag-ano kami din nagtanggal, yon ang aming ginagawa. So pag matanggalan ng mga ka-farmers, ganito nang itsura niya, medyo hindi na masyadong maksikip, maluwang na. So napakadaming bunga mga ka-farmers, nakakatuwa grabe So lalo na pag ang bunga nito mga ka-farmers ay lumaki, lalo na pag lumaki na ang mga bunga. Dito papasilip ko sa inyo kasi yun po ang linya ko mga ka-farmers na tinatanggalan ko ng mga matatandang sanga. So ngayon ipapasilip ko sa inyo kung paano, parang may idea kayo mga ka-farmers kung paano. Kasi once na matanggalan natin, yun na ang ating mga makikita na mga bunga. Pagpatuloy natin ang ating gagawin. So ito mga ka-farmers, yung mga ganitong dahon, tanggalin natin to para hindi tayo mahihirapan mag-spray ng pangpakintab. Yung mga ganito, yon po ang tatanggalin natin. Kasi once na matanggalan na natin to mga ka-farmers, yung mga nutrient na kakainin nito ay diretso nang mapakinabangan sa mga bagong usbong, sa mga bulaklak at saka sa mga maliliit na bunga, para mabilis lang lumaki mga ka-farmers. So ang ating kamatis mga ka-farmers ay magdalawang buwan siya ngayong 16-17. So ano pa ta ngayon mga ka-farmers, parang 6. So nasa 50 days pa lang to siya. So sa 50 days mga ka-farmers, ganito nakalaki ang mga bunga.
pwede na natin umpisahan ang pagtanggal po ng mga matatandang dahon, yung mga dahon sa ilalim. Tanggalin natin mga ka-farmers, no? Para ang nutrient, sabi ko, ay diretsong mapakinabangan sa mga bagong usbong, bulaklak at saka sa bunga. Tapos mga ka-farmers, once na matanggalan to ng mga matatandang dahon, ang nutrient na kakainin nito mga ka-farmers, no? Ang nutrient na kakainin nito diretso na. So mabilis lang lumaki ang mga bunga ng ating kamatis. Tapos hindi tayo mahirapan mag-spray ng mga fungicide pang pakintab, pang paganda, pang pabulas ng mga bunga ng ating kamatis. So yun lang po mga ka-farmers. Tapos ang tanong, hanggang saan natin tatanggalan ng ano? So yung mga hanggang mga dito mga ka-farmers, yung mga malalaking dahon, yan. So kung sabihin natin stress sila, may stress din sila mga ka-farmers. Pero ang gagawin lang natin din pagkatapos natin magtanggal, spray lang tayo ng fungicide para maunahan natin ang punggos, no? Maunahan natin ang punggos para yung mga sugat niya ay matuyo, parang hindi tuluyang magkapunggos. Then tapos ang ginagamit natin mga ka-farmers, gunting lang sa pagtanggal o pagbawas ng mga matatandang dahon para ang bunga ay diretsong mapakinabangan. So yung bunga nga ating nakikita dito lang banda mga ka-farmers, iba pa din sa kabila kasi double row to. So double row. So may linya sa isang kabila, may linya din ni banda. So ganyan lang mga ka-farmers, no? Unti-unti nang lumaki ang mga bunga ng ating kamatis. Kaya nga kailangan na natin itong bawasan o tanggalan ng mga sanga. Madali lang ang magtanggal mga ka-farmers kasi gunting lang ang gagamitin para tayong nang gupit. Hanggang mga dahon sa ilalim, no? So kita na mga bunga, no? Mga ka-farmers. So ito banda, tingnan yung bunga. Hindi pa natin mapapansin, pero ang bunga din mga ka-farmers, sobrang dami na, oh. Yan, sobrang dami na. Ano lang mga ka-farmers, maliit pa lang, oh. Siguro bilangin ko to 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 30, 40, 40, 40, 40, 46. So yung ganito kalaki mga ka-farmers, 46 kabunga, no? Mula din eh. Ito lagpas na to mga ka-farmers, siguro nasa yung isang puno na to nasa 100 na ito. So napakadami na. Ito maliit pa lang, oh. Parang late siya siguro. Ito ganun din, oh. Pero yung kasunod, oh, napakadami din mga ka-farmers. Parang hindi na natin maabot sa kamera. So napaka-easy lang, oh, ang pagtanggal ng dahon. Napakabilis lang. At walang kahirap-hirap mga ka-farmers. Basta kita natin mga ka-farmers na sumikip sa dahon ang ilalim. Yung dahon ay ating tatanggalin. So ngayon, lapitan natin sa kamera para makita nyo mga ka-farmers
Tapos dinilipat tayo din sa kabila. Para makita ninyo. So ganun pa din. Ganyan lang mga ka-farmers magipit. Magupit gamit ang gunting. Yan o, kailangan to natin alisin. Linisin para makuha napakabilis lang mga ka-farmers, no, magtanggal ng mga matatandang dahon sa ating mga kamatis. Para makita natin ang bunga. Sobrang kapal ang dahon mga ka-farmers. Kita na ang mga bunga mga ka-farmers sa ating kamatis. Kasi natanggalan natin ang mga dahon. So kailangan po natin ito tanggalin para makita ang bunga. Tapos list na tayo din mga ka-farmers. List na po tayo din ng mga fungicide kasi mga ka-farmers ay nakuha na natin yung mga nakakaharang na mga dahon. So hindi na natin mahirapan magpatama ng mga bunga para pagpakintab. So pag mag-spray din wala nang kahirap-hirap. Tingnan natin dyan mga ka-farmers, parang walang bunga, no. Ngayon pagkatapos ko dito mag-ipitan, lapitan natin sa camera para makita natin ang mga malilit na bunga sa ilalim mga ka-farmers, mga ka-viewers na naka-tune in sa ating video tutorial kung paano. Ngayon mga ka-farmers, malinis na. So lipat tayo. Then lapitan natin sa camera. So nakakatulong ito mga ka-farmers, no, para lalo pag dumami at lumaki pa ang mga bunga ng ating kamatis, yung pagbawas o pagtanggal ng mga matatandang dahon. Pati silalim, daming bunga.
ngayon lapitan natin sa camera para ating makita mga ka-farmers. Yan. Daming mga bunga sila mga ka-farmers. Kaso lang hindi lang natin maano no, medyo mainit. Against light. Oh, yan ang ating mga bunga na makikita sa ating kamatis. So napakaganda at napakadami pa mga ka-farmers. Okay, so bago po tayo magtapos, mega love shout out po no sa ating mga new subscriber at saka mga viewers natin, mga sharer, mga commentators. So sa inyong lahat at sa inyong patuloy na pagsuporta sa ating munting YouTube channel, maraming salamat po. God bless at mabuhay po tayong lahat. So yun lang mga ka-farmers ang may share ko sa inyo, na kung pangarap natin na maganda, quality ang mga bunga, tapos napakadami pa, yan, magbawas lang po tayo ng mga matatandang dahon sa ating kamatis. Kasi napakakapal ang dahon mga ka-farmers, tingnan nyo, oh. Hindi na muna makikita ang tao sa likod. Kasi napakakapal, napakaberde pa. So kung hindi ko tatanggalan mga ka-farmers, ang bunga sa ilalim ay hindi natin mapapatamaan po ng ating fungicide pang pakintab sa bunga. Okay lang mga ka-farmers kung ang bunga ay katulad dyan, nasa labas, oh. Nakita nyo, oh. Okay lang pa ganyan, oh. So kahit ganyan mga ka-farmers, oh, dahil may mga dahon nakaharang, oh, hindi din natin makita diretsuhan. Pero once na matanggalan natin to ng dahon, ayan, kita na. Oh, yung mga kumakapit na mga ka-farmers ay ano po din siya, fungicide. So yun po ang ating ginagamit na pangpakintab, Antracol po at saka Ditin. So ganyan lang. See? Kita na natin ang bunga papunta sa dulo mga ka-farmers. Tapos pag mag-spray tayo ng fungicide, Antracol at Ditin, kung gagayahin yung mga ka-farmers, kalahating kilo lang ng Antracol, kalahati ang Ditin. Tapos Green Acres, kalahating galon. Okay, kasi si Green Acres mga ka-farmers ay napakagaling po ito sa mga malilit na bunga, yung mga bulaklak, para kung tawagin natin ay malilit na bunga. Mabilis lang po ito ang magkabuo ng mga malilit na bunga. Kasi dahil sa buron na meron siya, dahil sa mga iba pang nutrient na kombinasyon na meron siya, tulad ng potassium, calcium, zinc at saka buron. So yun po ang kagandahan mga ka-farmers. Yan, yung mga matandang dahon ito, ganito lang, oh. Nano ko lang ang mga basic na mga pamamaraan ko mga ka-farmers para po ito sa inyo, no? Kasi yun po ang teknik ko sa aking mga kamatis. So kita nyo, oh, yung mga nagputi-puti, fungicide yan para walang sakit ang mga dahon ng ating kamatis. Tapos napakadami pang bunga, napakaganda pa dahil po sa ating ginagamit mga ka-farmers. Kung sa tag-ulan ng mga ka-farmers, share ko lang po sa inyo, ano po, Amistar po tayo, mga liquid fungicide. So yun po ang ating ginagamit. Pero pag sa tag-araw, ang ginagamit natin din ay mga powder na fungicide. Ganyan ang mga farmers, mabilis. Tingnan nyo ha, diretso na natin makita. So mga gilid-gilid na ito mga ka-farmers. Yan lang ang example ko para sa inyo, para makita natin ang bunga. Kasi napakakapal po ang dahon ng ating kamatis. Okay, so salamat na uli sa inyong pagsama at pamanood ng ating mga update, at saka sa ating kahit kwentuhan lang mga ka-farmers, may napupulot naman po kayong mga aral. Tulad ng ating ginagamit din yung pangpakintab na mga fungicide. So malaking bagay na po kung gagayahin niyo, maging ganito na din po ang tanim nyo. So yun po ang ating kamatis sa tag-araw. So parang walang pinagkaiba, no? Parang palaging inuulan.
kasi napakabunga din. So hanggang dito na lang po. Maraming salamat po mga ka-farmers. Bye bye and God bless. Happy watching.